Ay ewan ko sa kanila, ay bakit hindi pa sila sumuko? Oh, alam naman nila na sa una pa lang, maling-mali na sila. Korte Suprema, nagsalita na, naninindigan talaga na the decision is immediate executory. Na nag-briefing ang Korte Suprema Michael Atsugi. O alam mo ba, watching from Japan. Sige, i-share ko sa inyo. Kasi mahirap naman, baka sabihin ng ibang tao na chismosa ako, Mel's Vlog. Di ba? Bagman, hello, thank you for watching. So ito yung Maria Isabel, ang sinabi ng Korte Suprema. Oh, like nyo ang video na ito ha. Ito na. Ito ang sinabi ng Korte Suprema. O yan. Grabe oh. Press briefer. Kita nyo naman, no? Lakihan natin para watching, lakihan natin, ito, Yan. Kita nyo na ba? Malaki na ba? Maklaro na ba? Ay, klaro na ba? Or lakihan pa natin? O, yan. Lakihan natin. O, yan. First time kong napanood ng live mo, kabibig. Salamat, Gloria Bande. O, mababasa nyo ba ang press briefer ng Korte Suprema? Ito na. Pakinggan nyo ha. The Supreme Court en banc during its session today, ngayong araw na to, August 5 talaga, acted on the following. GR number 278353, Sara Z. Duterte versus House of Representatives et al. And GR number 278359, Attorney Israelito Pitorion et al. Versus House of Representatives. Today, August 5, 2025, the House of Representatives filed a motion for reconsideration. The Supreme Court required petitioners, Vice President Sara Duterte and Attorney Israelito Pitorion et al. To comment on the motion within a non-extendable period of 10 days from notice. So, sinabi ng Korte Suprema na VP Sara at saka si Atty. Torion mag-reply kayo sa motion for reconsideration na inihain ng Korte ng Congress ng Kamara or House of Representatives. Ito na. The Supreme Court also noted the motion for reconsideration filed by Representative Percival V. Sindania and et al. Pending the Supreme Court's action on their motion for intervention. O, ang tanggap din ng Korte Suprema. Sunod. To recall on July 25, 2025, the Supreme Court granted the petition to dismiss the fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. In a 13-02 decision, with the justices present voting unanimously, and Associate Justice Alfredo Benjamin S. Cagoa inhibiting and Associate Justice Maria Filomena Dise on leave, the Supreme Court in banc ruled that the impeachment complaint was void for violating the one-year ban and due process requirements. This decision is immediate executory. O yan ha. Kung ako ang taga Kongreso ba, talagang sinampal talaga ako ng Korte Suprema. Ito July 25, ngayon August 5. Binalik-balik ng Korte Suprema kung ano ang kanilang desisyon. With this press briefer kabibig, nararamdaman ko na, ay salamat, Ler Anchita, salamat. Nararamdaman ko kabibig ba na firm, talagang hindi magpapatinag ang Korte Suprema sa kanilang desisyon. The decision is immediate, executory. Binalik-balik ito ng Korte Suprema, mga kabibig. July ha, naglabas sila ng desisyon, July 25. Ngayong araw na to, binalik-balik ulit at sinabi ng Korte Suprema na this decision is immediately executory. So do you think magpapatinag pa? Magpapatinag ang Korte Suprema kay Martin Romualdez? Magpapatinag ang Korte Suprema sa gusto na posibleng i-impeach or magsasampa ng impeachment cases si Martin Romualdez sa 13 justices?
Do you think gagawin yun ng House of Representatives? Lalong magugulo, lalong maninindigan itong 13 justices. O ito pa. Ito pa ang other news ha. E01742, Ferdinand Estupacio versus Lorenzo G. Gadon, and E01747, Attorney Mark Christopher G. Tolentino and Attorney Rolex Solpico versus Richard Hidarian and Percival V. Sindanya. Ito na. The Supreme Court order Secretary Lorenzo G. Gadon. Wala Gadon. Representative Sindanya, nako po. Richard J. Hidarian to comment within a non-extendable period of 10 days from notice on the petition on indirect contempt against them. The petitions were filed in relation to the remarks against the Supreme Court decision dismissing the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So pinasasagot na si Gadon, si Hidarian, at saka si Percival Sindanya. Pinasasagot sila sa Korte Suprema tungkol sa indirect contempt against them, tungkol sa kanilang remarks against the Supreme Court decision. Nako po, ano kaya ang kanilang explanation, mga kabibig? 'Di ba? 'Di ba? Ano kaya ang kanilang reaction? Ano kaya ang kanilang explanation na nako, papanigan kaya ng Korte Suprema ang explanation ni Percy, ni Richard at ni Gadon? Knowing Gadon, grabe magsada si Gadon, tuta ng mga Duterte, yung mga nasa mga Korte Suprema. Oh, mga galamayan ni Sara, grabe no? Pero tingnan nyo, ang Korte Suprema, sinabi lang na, itong tatlong ito ha, magkomento kayo sa isinampa na indirect contempt against sa inyong tatlo. Magkomento kayo for non-extendable 10 days, ang sabi ng Korte Suprema, mga kabibig. So, kung ako, si Gadon, I don't know kung kakabahan ba ako, kasi ang bilis lang, no? Ang bilis lang ng aksyon ng Korte Suprema. So, after magkomento si Gadon, magbigay ng komento si Percy, at saka si Richard Hidarian, lalabas na ang desisyon ng Korte Suprema. Exciting! So, after 10 days, magko-comment sila, magbibigay na kailang explanation. After that, maybe a day or a week after, dyan na maglalabas ang Korte Suprema ng kailang desisyon. Exciting to, kabibig, kasi bukas, mga kabibig, magkakaroon ng debate sa Senado. Nako po. Grabe ha. Bukas, kabibig, do you think, mga kabibig, na kasi bukas maraming excited sa debate, mga kabibig? Opo. Excited sila kung ano ang magiging resulta ng debate sa Senado. Pero ang sabi ng Korte Suprema, the decision is immediately executory. Diba? So, kung ako yung senador, anong paniniwalaan ko? Diba? So, maniniwala talaga ako sa Korte Suprema. Mahiya naman ako bilang isang senador, hindi ko rerespetuhin ang sinabi ng Korte Suprema. Mga kabibig? O kayo, kung kayo'y senador, ano ang yung reaction mo? For example ha, Senate hearing to. Ikaw, ano ang inyong desisyon? Ipagpatuloy ba ang impeachment case ni VP Sara? Or we have to follow kung ano ang desisyon ng Korte Suprema? Comment below. Gusto kong malaman ang mga komento nyo. Napakawalang hiya talaga ng mga yan. Walang galang sa Supreme Court. Pero yung ginawa nila kay PRD, wala lang sa kanila. Diba, mga kabibig? Ito pa, mura nang atakihin si Gadon sa pagsasabi niyan, tuta. Oo nga, no? Just wait and see kung ano ang desisyon ng Korte Suprema, kung indirect contempt ba sila. Di ba, kabibig? So, Supreme Court is the final and higher interpreter of the law. Sabi ni Anna Cella Watson. Di ba? Sabi ni MR
mag-aaksaya lang ng oras ang itos ni Korte Suprema. Law is law. Tama din from MR. Nako, ito pa, from Leoneta Riquillo. Hi kabibig, lagi ako noon sa iyo watching from Dasmariñas, Cavite. Hello. Sigadon, Ero ni Bangag. Kung ang mga Duterte ang isinisigaw ni Gadona, kayong mga 13 justices ang nasa Korte Suprema, mga tuta. Grabe ang reaction ni Gadon, no? Tuta kayo ng mga Duterte. Galamay kayo. Grabe, talagang all the emotions ibinigay talaga ni Gadon. Kung kayo ang Korte Suprema, ano ang inyong desisyon kay Gadon? Sabi doon, i-contempt si Tamba. Yan ang panggulo. Supreme is supreme. Di ba nila yan naintindihan? Hello, kabibig, maglabak-labak na tayo. Yes, Artemisa. Salamat. No one is above the law. Ay, yun kabibig ha. Eto na. Si Bato de la Rosa ay na-interview. Before that, sabi ni Attorney Rowena Guanzon kanyang i-share itong comment ni Batas PH. Sabi ni Batas PH na i-share ni Attorney Rowena Guanzon, immediately executory. The Supreme Court on Tuesday stressed that the ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte should be enforced immediately. So, talagang immediate, executory, tapos na. Wala nang dapat pag-usapan. Ito pa, President Chis Escudero earlier announced that the upper house might hold a session on August 6 to decide on whether to follow the ruling of the High Court. He revealed that the two scenarios could happen. The Senate will abide by the ruling and dismiss the impeachment cases, or the upper chamber deviates from the decision and then proceeds to try the Vice President. Dalawa pala ang papipilian bukas, mga kabibig. Ang unang papipilian nila, they will abide, they will respect, they will follow the ruling of the Supreme Court na i-dismiss ang impeachment case ni VP Sara. Ang pangalawang pagpipilian, hindi nila sundin ang ruling ng Korte Suprema at sundin ang impeachment trial. Yun ang pagdedebatihan bukas, mga kabibig. Diba? So, sabi ni Anacela Watson, ano yung desisyonan kung from the start unlawful ang process ng filing and submission ng Senate ng Congress na hangal? Unanimous po ang Korte Suprema. Formality na lang yung motion for recon ni Tamba. For me talagang gagawa sila ng motion for reconsideration kasi napahiya sila. On the first place, napahiya ang House of Representatives. Kasi kung hindi sila mag-motion for reconsideration, it means na inamin nila na nagkamali sila to follow the process of the impeachment ruling. Nagkamali sila. So para matabunan yung kahihiyan na nagawa nila, na para sabihin na, hoy, ma-pride kami. Hoy, tama kami. Kasi palagi nang sinasabi na tama ang aming mga rulings. We follow the processes. Ay, ang Korte Suprema nagsabi na mali. Maling-mali. So, para matakpan yung kahihiyan, para matakpan yung mali nilang ginawa, nag-motion for reconsideration. Tapos, itong si Tamba, binabalaan pa niya ang 13 justices na you are all impeachable officers. Ooh. Yes, defensive measure lang ng Congress from Anacela Watson. Bakit ang Kongreso ayaw sumunod sa Supreme Court? Pero pag may pahiring sila, kailangan susunod lahat, gusto nila yes or no dapat. Ganun talaga sila. Kasi sabi na nga iba ngayon, feeling namin mas mataas pa yung House of Representatives kumpara sa Korte Suprema. Hindi naman. Feeling lang nila.
May mga ibang mga may mga ibang kongresista diyan na nagtitimpi na lang. May mga ibang kongresista ngayon na nagpaplano ng something-something. Anong something-something, kabibig? Naku, kasi nga sinabi ni Doc Frasco, no? Sinabi ni Doc Frasco na nagpaplano sila na babaguhin ang tawag dito, ang kamara. So anong ibig sabihin na babaguhin natin ang kamara? Is there something fishy na niluluto nila laban kay Martin Romualdez? Kabibig, good evening. Kahit sa ang bansa, ang pinakamataas ang Supreme Court in all due. Ombudsman, kahit saan bansa talagang ginagalang ng bansa. Lagi sa bansa ng Japan, no corruption. No corrupt, no? Ito na, kabibig. Itong si Madam Risa Hontiveros na interview kanina. Nako, si Madam. Ito naman tayo si Madam Risa. Na-interview kanina si Madam Risa at pakinggan natin. Kasi sabi ni Madam Risa daw na it's too early daw. It's immature pa daw para sila magbotohan. Bakit it's immature? Gusto mong nag-resolution ka nga? Ito na. Botohan kami. Kasi pati yun, pagdedebatihan namin eh. For one, tingin ko, kung pagbobotohan na bukas, halimbawa isang motion to dismiss, magiging premature po iyan. Dahil yun nga, ni isang pirasong ebidensya, ni isang warm body na witness, ay hindi pa namin naririnig at natitimbang bilang mga senator judges. Uy, Madam, parang hindi mo naintindihan ang Korte Suprema. Ang rason kung bakit unconstitutional ang impeachment case ni VP Sara, hindi tungkol sa mga tawag dito, yung mga demanda nila. It's all about the 1-year bar rule. Yun ang pagkakamali ng Kongreso. Yun ang nakitang pagkakamali ng Korte Suprema na ginawa ng Kongreso. Pero alam mo, Madam, ang sinabi ng Korte Suprema, simple lang. Kahit kami na hindi politiko, kahit kami mga mamamayang tao, simple lang, mga pobreng tao. Ang sinabi ng Korte Suprema, si VP Sara, hindi siya, ang tawag dito, hindi ibig sabihin na unconstitutional yung impeachment case ay hindi na siya pwedeng sampahan ng mga kasong, for example, yung mga kung ano-ano pa mga kasong idinagdag nila sa impeachment. Hindi ibig sabihin na hindi guilty si VP Sara. No. Kasi sabi nga ng Korte Suprema, you can file again impeachment cases. Itong mga impeachment cases ni VP Sara, February 2026. Diba? Pero bakit, ano itong mga sinasabi ni Risa na wala pa kaming human body na ma-interview, ma-interrogate? Pwede nyo pong gawin yan sa 2026 kung gusto nyo mag-file na impeachment. But make sure ang Congress ay naka-follow ng correct ruling, correct process para hindi masupalpal ulit sila sa Korte Suprema. Reserve mo na yung gigil mo, Risa Hontiveros, kay VP Sara, kasi alam naman namin, gigil ka kay VP Sara kasi you're planning to run for a presidency, right? At ang malaking tinik ninyo, si VP Sara kasi. So, but, Ms. Amor, do expect ang isang, sabi ko nga, maalab at matalas na debate. Dahil hindi na lang yung Supreme Court ruling ang nangyari na, ay nagsimula na rin maghain ng mga motions for reconsideration sa Korte Suprema din ang iba't ibang stakeholders. Yung unang grupo ng mga complainants nung nakaraang Biyernes at yung House of Representatives mismo sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General kahapon sa isang MR na dumadami yung pumapansin ay napakaganda daw. So ngayon, ang bola ay nasa korte muli ng Korte Suprema at inoobserbahan namin itong lahat na developments at magiging kasama sa laman ng aming debate bukas. Safe to say po, ma'am, kayo, ang ipupush po ninyo ay wag munang magbotohan tomorrow. Opo, wag munang botohan o sa ibang pamamaraan ay ipagpatuloy. No? Ipagpatuloy. Ang sabi ng Korte Suprema, this is immediately executory.
immediately executory. Ngayong araw na to, nag-press briefer pa ang Korte Suprema. Binalik-balik na sinabi ng Korte Suprema, the decision is immediately executory. Hindi ko maintindihan bakit may mga politikong hindi pa rin nakakaintindi sa kung ano ang desisyon at bakit nakapag-desisyon ang Korte Suprema ng ganun. Diba? Yung impeachment trial na responsibilidad na ibinibigay ng konstitusyon sa amin lamang, sa Senado lamang, para singilin yung accountability of public officers alang-alang sa ating mga kababayan. Yan ay sinimulan ng gawin ng House of Representatives nung i-transmit nila yung articles of impeachment sa amin. At ngayon, sa usapin ng impeachment, ang bola ay nasa korte ng Senado. So ang stand niyo po ba, should the Senate wait for the High Court's decision on that MR before taking up the matter? Yun yung nararamdaman kong lumalakas na damdamin at pananaw. Dahil pag sinasabing Supreme Court ruling, hindi na siya yung original ruling nila na inilabas nung isang Biyernes dahil may mga MR na nga. At kung ito ay tatalakayin ng Korte Suprema, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento sa ruling nila. Kaya nga mas nakakaramdam ako ng dumaraming Anong pakiramdam mo, Risa? Ano yung nanginig yung kaluluwa mo? Ano yun? Uy, comment nyo daw kung ano yung nararamdaman ni Risa Hontiveros last time. Nakalimutan ko yung ano yung tungkol sa kanyang kaluluwa. Ano yung sabi, kaya ano yun? Parang nakalimutan ko yung kaluluwa ni Risa. Ano yung sinabi niya tungkol sa kaluluwa? Ay, nako, Risa. Nag-ano ka nga ng resolution dyan sa Senado, di ba? Ano yung naramdaman ni Risa tungkol sa kaluluwa niya? Ay, nako, laban mo yan, Madam Chair. Nakakatawa talaga si Risa. No? Pero, well, that's the right of Risa Hontiveros, di ba? Ligalig ba yun? Iuton na lang ni Risa yung gibati. May paliwanag dyan isang lawyer. 7 out of 10 yung valid reasons bakit nabasura ang Supreme Court. Ng Supreme Court. Hindi lang 1 year baro kakabig. Bakit scripted yung interview? Posible din. Tanongin yun si Liam. Mapapahiya lang kayo, Risa, kasi wala kang alam hindi ka abogado. Sabi ni Violeta Esquivel. Ito na kabibig. Ito na Libis Vlog. Kung mayroon tayong interview or narinig natin ang side ni Risa Hontiveros, maririnig din natin ang side ni Bato de la Rosa. Pakinggan natin si Bato de la Rosa. Grabe itong si Bato de la Rosa. Kung magsalita, tumpak. O yan si Senator Bato de la Rosa. No more debate. Wow. Ito na. I'm not speaking for an behalf of them. Pero nakikita ko marami ang gustong sumunod sa order ng Supreme Court. Open po kayo na hindi pa kayo bukas mag-decide dahil po may motion for reconsideration sa kasa. Depende yan sa mga argumento na maglabasan bukas. As I've said, flexible ako. Kung anong i-present nila, anong mga counter arguments na maririnig ko, then open ako, whatever. Open rin ako i-dismiss bukas. For tomorrow, sir. Tingin mo mahabaan at mainit ang debate about the Senate? Mahaba kung ang mainit kung 4 versus 20? 4 against 20, maging mainit ba yan? I don't know. 4 versus 20, mainit. Hindi yan mainit. Malamig na yan. Malamig pa sa baso yan. In the first place nga, para sa akin there's no need for debates. Correct. Bakit pagdebatihan yan, nagsalita ng Supreme Court Correct. Nag-desisyon ng Supreme Court, pagdebate pa tayo. Correct. Di ba? Sa akin, hindi ako lawyer, as I've said, pero naniniwala ako that nobody is supreme and above the Supreme Court. Correct. Except God. God lang. Pero all other agencies or other branches of government, equal branch yan. Pero alam natin ang Supreme Court, yan ang tinahasa ng konstitusyon na mag-interpret ng lahat ng mga legal and constitutional questions. Di ba? So, pang akin, no more debate. Agree. Hindi naman, respetuhin ko rin yung pakiusap ni
SP na magkakaroon ng debate para mapakinggan ang sides ng yung apat na gustong Yung apat. pagpaliban or ano yung pakinggan natin. Sino ba yung apat, Kabibig? I-comment nyo nga kung sino yung apat. Sino yung apat, uy? Sino ba? Si Kiko Pangilinan, di ba? Yung number 1. Sunod, sino pa yung sunod? Si Risa, of course, Risa Hontiveros. Pangatlo, si Bam Aquino. Bam Aquino. Pang-apat, Tito Soto. Tito Soto, 'di ba? Hello Baby Lou 16. So yung apat na yung Bam Aquino, Tito Soto, Kiko Pangilinan at si Risa Hontiveros. Yung apat, 'di ba? Yan, 'di ba? So, pakinggan daw nila yung Kiko, Bam, Risa, Tito.